Jonathan! Anong nangyari sa'yo? Tay! Yung anino ko! Magandang araw, Karine. Maraming salamat pumuli sa pagbibigay ng pagkakataon na magbahagi ng karanasan patungkol sa mga aswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kanor. Nakatira po ako sa liblib na baryo ng Antique. 58 anyos na po ako at meron ng 2 anak at may asawa na itago niyo na rin sa pangalang Sebia. 60 anyos na rin. Ang katotohanan, si Jonathan ang tagapagsubaybay ng inyong channel at sinabi lamang niya ito sa akin dahil nais niyang ibahagi sa inyo ang karanasan ko patungkol sa aswang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong taong 1981. Sa mura kong edad na 24 anyos ay marami na akong karanasan patungkol sa mga aswang. Gayon din ang asawa kong si Sebia. Hindi pa man kami nagsama ni Sebia sa iisang bubong, ay lingid na sa aming kaalaman ang mga aswang dahil sa aming mga ninuno. Isa po akong antingero sa aming baryo at isa ring albularyo ang asawa kong si Sebia. Ang mga ninuno kasi namin ay may mga kaalaman sa mga panggagamot at usaping aswang, at nung pumanaw na ang mga ito, lahat ng mga kagamitan nila at karunungan ay ibinili na sa amin ni Sebia. Magkaibigan kasi ang mga magulang ni Sebia at magulang ko, kaya kami nagkatuluyan din. Ang ama ni Sebia na si Mang Dodong ay isang dakilang manggagamot sa baryo ng Antique, habang ang aking itay naman, na itago niya na rin sa pangalang Lucio, ay kilala rin bilang isang dakilang antingero ng Antique. Gamit ang kanyang suot na medalyon at mga kagamitan pangontra aswang, ay marami itong napatay na mga kampon ng kadiliman. Kaya nung pumanaw na si Tatay Lucio, ay ibinilin na niya ito sa akin dahil ako lamang kasi ang bugtong niyang anak. Naguguluhan pa nga ako nung una kung paano gamitin ang mga kagamitan na ibinilin sa akin ni Tatay Lucio dahil hindi naman niya sinabi sa akin kung paano ito gagamitin. Ngunit nang makaengkwentro na ako ng aswang, ay kusa ko naman itong natutunan. Habang tumatagal ng tumatagal, ay naging bihasa ako sa pakikipaglaban ng iba't ibang uri ng aswang, kagaya na lamang ng abwak at mapanlinlang na aswang. Lumipas ang maraming taon. Naging tahimik ang baryo ng Antique mula sa mga masasamang elemento, kagaya ng aswang, hanggang sa mailuwal ni Sebia ang 2 naming anak na si Jonathan at Samuel, na ngayon ay nagbibinata pa lang. Naisip ko nga, Karine, na baka nga tuluyan nang nawakasan ang kampon ng kadiliman sa aming baryo. Sisimulan ko na ang aking kwento. Payak kaming namumuhay ng aking pamilya sa Antique. Pareho kasi kami ni Sebia na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya sa diskarte na lang namin itinuon kung paano kami mabuhay at kung paano namin buhayin ang aming pamilya at 2 anak. Hindi kasi kami nakapag-aral noon dahil kahit ultimo papel at lapis ay hindi kayang mabili ng aming mga magulang, dulot ng kahirapan. Kahit murang-mura pa nga ang bilihin noong una, pero walang-wala talaga sina itay at inay. Mayroon po akong munting lupain na aking pinaghahanap buhayan. Minana ko lamang yon sa aking magulang na yumao na. Habang ang aking asawa namang si Sebia ay nagtitinda ng mga gulay sa tuwing
marami-rami ang ani na aming pananim sa munting hardin sa palikuran ng aming bahay. Minsan din ay nilalako niya ito sa baryo at minsan din ay inaangkat din ng mga negosyante ng palengke ang kanyang mga gulay sa aming bahay. Sariwa kasi ito at murang-mura pa. Kahit ganun na lamang ang takbo ng aming buhay ng aming pamilya, masaya naman kami dahil kahit papaano ay nakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw at naibibigay namin ang mga gusto ng aming mga anak. Bukod pa dun ay nakakaipon naman kami ng kaunting pera. Tirik ang araw noon habang nag-aararo ako sa palikuran ng aming bahay. Ilang saglit pa'y may 2 taong lumapit sa akin saka nagtanong, Manong, may mauupahan ba ditong bahay sa baryo ninyo kahit 1 linggo lang? Tanong sa akin ng lalaki. May kasama itong babae at may mga buhat itong mga bag. Parang mga dayuhan sila na napadpad lamang sa aming baryo. Kung 1 linggo lang naman kayo magtatagal dito, mas mabuti pang doon na lamang kayo manirahan sa bahay ni Corina. Nagbabakasyon pa kasi ang mga tao dyan sa Iloilo, sa lugar ng kanyang mister. Baka pwede kayo doon. Turo ko naman sa bahay ng aking binanggit na malapit lang sa aming bahay. Si Corina po mga kalakbay ay ang kamag-anak kong babae na nagbakasyon sa lugar ng kanyang mister doon sa Iloilo. Ibinilin kasi nitong kami muna ang bahala sa kanyang bahay. Saka kapag may gustong mangupahan ay doon na lamang sa kanyang bahay patirahin. Hindi kasi nito alam kung makakabalik pa siya ng Antique at baka doon na lamang siya manirahan sa lugar ng kanyang mister. Sige ho. Maraming salamat. Pagsang-ayon naman nito, itinigil ko na muna ang aking ginagawa. Saka sinamahan muna sila sa bahay upang makaupo muna. Mas mabuti pang tumuloy muna kayo sa loob ng aking bahay. Nang sa gayon makapagpananghalian muna kayo. Wag na lamang po Manong. Nakakahiya naman po kasi at naaabala ko kayo. Nako, wag kayong mahiya. Ganito kasi ako sa amin. Mahilig akong tumulong kaya habang naririto kayo, na kahit maigsing panahon, wag kayong mahiya sa amin ni Sebia. Sumunod naman sila sa akin na pumasok sa loob ng bahay. Kanor, sino sila? Tanong sa akin ni Sebia na abalang nagluluto ng pananghalian sa kusina. Sebia, naghahanap sila ng maupahang bahay kahit 1 linggo lang. Dahil nag-aangkat daw sila ng palay doon sa Karatig Baryo. Medyo matagal-tagal kasi yun bago matapos ang pag-aani. At napaaga silang naparito dahil akala nila tapos na at aangkatin na lang nila. Tumango na lang din si Sebia sa aking tinuran. Pinaupo ko naman ang mag-asawa sa upuan sa sala at binigyan ng tubig. Baka nauuhaw na ito. Maraming salamat po. Wika ni Abner nang abutan ko ng isang pitsil na tubig at baso. Saan ba kayo lupain nang gagaling? Sa Leyte ho Manong. Sa totoo po ilang beses na po kaming pabalik-balik dito sa Antique para mag-angkat ng palay. Kaso yung unang bahay na inupahan namin sa Karatig Baryo noon lumuwas ng Maynila ang may-ari at may nakapagturo po sa amin na mayroon pong paupahan sa baryo ninyo. Kaya kami naparito. Ganun ba? Buti na lang pumunta kayo rito. Oo nga Manong. Maraming salamat talaga. Napakabuti po ninyo. Pagkatapos nun, ay kinuwento niya rin sa akin ang kanilang negosyo sa Leyte. Mayroon silang isang malaking tindahan na tanging mga bigas lamang ang mga paninda doon. Dagsaan ito ng mga customer dahil mas maganda kasi itong saingin
at bagong ani. Siya nga pala, Manong. Ako nga po pala si Abner at ang asawa ko, si Lita. Pagpapakilala niya sa sarili at sa kanyang asawa. Abner, ako rin pala si Kanor at Sebia naman ang pangalan ng asawa ko. Tugon ko naman sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na kami ni Sebia sa hapagkainan matapos nitong maigayak ang pagkain sa hapag para mananghalian. Katatapos lang kasi nitong magluto sa mga bagong napitas na mga gulay. Abner, pumarito na kayo at ang bisita mo habang mainit-init pa itong gulay. Ay, halina kayo. Wika pa ni Sebia. Dumako naman kaming tatlo sa mesa dahil kanina pang panay ang tawag nito sa amin. Matapos naming mananghalian ay inihatid ko na sila sa nasabing paupahang bahay. Hindi naman ito kakitaan ng layo dahil malapit lamang ang distansya nito sa pagitan ng aming bahay. Oh, siya, Abner. Kayo na lamang bahala dyan maglinis ha. Iiwan ko na lang kayo rito. Kasi tatapusin ko pa ang pag-aararo sa aking lupain. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang pumunta ng bahay ha. Nandoon lamang kami ni Sebia. Saad ko sa kanila nang maihatid ko na sa paupahan. Sige ho, Mang Kanor. Kami na lamang ang maglilinis ng bahay ni Lita. Kami na po ang bahala rito. Pasensya na rin po dahil nabala ko pa kayo. Nako, okay lang yon. Ano ka ba, Abner? Tungkulin ko naman yon. Sa kakagaya ng sinabi ko, hindi sa pagmamayabang. Mahilig talaga akong tumulong. Marumi kasi ang paupahang bahay dahil mahigit 1 buwan na ang nagdaan simula noong magbakasyon si Corina sa lugar ng kanyang mister. Hindi ito may pagkakailang marami ng alikabok sa sahig at nagtubuan na rin ang mga damo sa paligid. Sige, Abner. Tutuloy na ako. Tumango naman ito bago ako tuluyang umalis. Nang pag-uwi ko ng bahay, ay naratnan ko ang mag-amang palaging nagpapagamot sa akin. Ay, Mang Kanor, ipapatawas ko sana ang anak ko dahil mahigit 1 linggo na ito nagmumukmok sa kwarto at parang wala sa kanyang katauhan. Gusto ko sanang patignan sa inyo na baka napaglaruan ito ng mga engkanto. Bungad na wika ng ama ng bata nang makarating na ako ng bahay na itago niyo na rin sa pangalang Dante. Mahigit 5 beses na silang pabalik-balik doon. Pinaupo ko naman agad ito sa munting sala sa loob ng bahay at doon sinimulan ang pagtatawas. Hindi lamang kasi pagsasaka ang pinagkakakitaan ko ng pera, mga kalakbay. Minsan din ay binabayaran ako ng mga taong nagpapagamot sa akin mula sa mga nasasapian ng mga masasamang elemento, lalo na sa mga barang at manggagaway. Ngunit hindi ko naman yun hinihingi sa kanila na bigyan ako ng pera dahil kusa po silang nagbibigay, kaya naiipon ko rin yung pandagdag para sa mga gastusin ng bahay. Kadalasan kasi ay may nagpapagamot sa akin na mahigit 5 tao kada araw at binibigyan nila ako ng 20 o kaya 30 pesos. Mayroon din nagpapahilot kay Sebia at mga buntis, kaya 2 kaming kumikita ng pera dahil binibigyan din siya. Makakatulong na rin yon na pambaon sa aming mga anak at sa mga bilihin sa loob ng bahay. Dante, wala naman akong nakita o naramdaman na kakaiba sa bata. Bukod lamang sa mataas ang lagnat niya dahil sa kanyang pilay, kaya palagi siyang matamlay o wala sa katauhan. Painumin niyo lamang siya palagi ng tawa-tawa. Nang sa gayon madali siyang gumaling. Saka hilot-hilutin mo na rin yung dibdib niya at kanyang ulo para lumuwag yung ugat-ugat niya. Turan ko sa mag-ama bago ito umalis ng bahay. Binigyan din ako ng 30 pesos nito
bago umalis. Niyaya na rin ako ni Sebia na kumain matapos umalis ang mag-ama. Kanina pa nga ito naghihintay sa hapag kasama ang dalawa naming anak para maghapunan. Yung panganay kong anak ay nagngangalang Samuel at ang pangalawa naman ay si Jonathan. Pareho silang nag-aaral ng koleyo. Tay, sino yung nanirahan sa bahay ni na Auntie Corina? Tanong sa akin ni Jonathan habang kumakain. Yun ba anak? Si Abner yon at ang asawa niyang si Lita. Hindi yun taga rito sa atin. Dayuhan lamang sila galing sa Leyte. Nag-aangkat sila ng mga palay doon sa Karatig Bayan. Kaso matatagalan sila kaya humanap muna sila ng pagtutuluyan. Bakit mo naman yan naitanong anak? Kanina kasi tay, habang napadaan ako dun sa bahay ni Auntie Corina, medyo iba kung makatitig yung babae. Hindi nga ito kumurap kahit isang beses lang nang titigan niya ako. Ganun ba anak? Baka iba ang tinitingnan niya at hindi ikaw. May kasama ka ba kanina sa paglalakad? Opo tay, si Berto at saka si Carlo. Maingay kasi sila sa daan eh. Tinutukso din ang aming kaklase na kasabayan din namin naglalakad. Sige na mga anak, pumasok na kayo sa kwarto nyo dahil lumalalim na ang gabi. Kailangan nyo pang maagang gumising bukas. Matapos kong kumain, ay pumasok na rin ako sa kwarto para makapagpahinga na rin. Bagamat napagod ako sa pag-aararo sa munting lupain. Si Sebia naman ay andun pa sa kusina para hugasan ang mga kinainang pinggan namin. Nang pagpasok ko sa kwarto, ay dinala ako ng aking paa malapit sa cabinet. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lamang binuksan ang isang kahon na pinaglagyan ko ng medalyon. Kahit wala naman sa isip ko na buksan ko yun. Bigla na lamang itong dumiwanag ng kulay dilaw. Doon ko nalaman na mayroon na namang aswang na umaaligid sa aming baryo dahil bigla na lamang itong lumiwanag na siya ring ikinagulat ni Sebia ng pagpasok nito sa loob. Mahigit 1 linggo na rin kasi na hindi ko nabuksan ang kahon na yun dahil kampante lamang na walang aswang sa baryo dahil wala namang kaming nababalitaan na may nabibiktima simula noong mag-asawa kami ni Sebia. Hindi rin ito lumiliwanag kapag ordinaryo lamang na aswang ang umaaligid. Kaya malakas ang kutob ko na mataas na uri ng aswang ang andito sa aming baryo. Ito kasi ang palatandaan ng medalyong minana ko kay Tatay Lucio. Kanor, anong ibig sabihin yan? Sebia, isa itong palatandaan na may aswang sa ating paligid. At hindi lamang sila ordinaryong aswang, kagaya nung naengkwentro natin. Mas malakas sila. Ha? Ano? Nagulat pang wika ni Sebia at halata sa kanyang boses ang pagkautal-utal. Lumapit naman si Sebia sa aking kinaroroonan at sabay-sabay naming ginawa ang ritual upang humingi ng proteksyon ng medalyon. Sabi kasi ni Itay sa akin bago ito pumanaw na ang medalyong ito ay magbibigay ng proteksyon sa amin laban sa kampon ng dilim at malalaman namin na may aswang sa aming paligid kapag lumiliwanag ito, pero hindi kami hahayaan nitong mapahamak. Matapos ang aming pagsasagawa ng ritual ni Sebia, ay inilapat na namin ang sarili sa higaan dahil napagod ako sa buong araw na pag-aararo sa bukid. Pero hindi ko magawang magmatyag sa paligid dahil sa mga alulong ng mga aso sa labas ng bahay. Pinapakinggan ko rin ang aming anak na sa kabilang kwarto natutulog. Kaya hindi halatang hindi ako puyat nung gabing yun dahil sa kuryosidad na hatid ng medalyon. Kinabukasan, bago pumasok ng paaralan ang dalawa kong anak na si Jonathan at Samuel, pinaalalahanan namin ni Sebia na mag-ingat sila at wag na lapit sa mga taong hindi kilala o kahit anumang inaalok na pagkain, maliban na lamang kung ito'y kilala nila.
Ibinilin ko rin sa kanila na uuwi ng maaga at huwag magpagabi sa daan. Medyo malayo-layo kasi ang paaralan dito sa amin dahil nasa liblib kami ng baryo at yung paaralan naman na kung lalakarin ay aabutin ng kalahating oras. Hindi naman ito nagtanong pa kung bakit yun na lamang ang aral ko sa kanila, kung saan pinapayagan ko naman sila noon na ayos lang kahit magabihan sa daan. Palibhasa'y wala pa silang kaalaman patungkol sa mga aswang at sobrang bata pa nila para malaman nila ang mga ganitong bagay. Umalis na rin ako papuntang bayan para bumili ng pataba ng mga pananim. Kailangan na kasi nitong abonohan dahil kauulan pa lang para iepekto agad ang abono dahil basa pa ang lupa. Habang si Sebia naman ay nag-iikot sa kanyang hardin upang tignan kung may bunga na ba ito para uulamin namin mamayang hapon. Habang naglalakad ako papuntang bayan ay napatigil ako nang madaanan ko ang isang bahay na maraming nagkukumpulang tao at maraming nagiiyakan din. Dala ang kuryosidad na palapit ako roon para makibalita. Isang balitang bumugad sa akin at umalingaw-ngaw sa aking tenga nang marinig ang isang taong natagpuan na lamang sa isang bakanting lote malayo sa mga kabahayan na wakwak na ang tiyan nito. Dahilan upang kamuntik nitong mabitawan ang hinahawakang pinggan dahil naguhugas ito sa kusina. Yun din ang naisip niya ang tungkol sa medalyon na bigla na lang lumiwanag kagabi. Matagal-tagal na kasi ang nakakaraan na tumahimik ang baryo ng Antique mula sa mga aswang. Kaya labis na nabigla si Sebia matapos nitong marinig ang aking balita. Wala ring kahit anong pakulo ng lana ang nangyari na inilagay namin ni Sebia sa bintana sa sala bilang palatandaan na may aswang. Bukod sa medalyon na minana ko kay Itay at ngayon ko lamang nakita na lumiwanag simula nung ibigay niya ito sa akin. Basta ang sabi sa akin ni Tatay Lucio, naliliwanag ito kapag may aswang sa paligid. Ngunit nakapagtataka lamang kung bakit hindi ito lumiliwanag nang makainkwentro ko ang mababang antas ng aswang katulad ng mga abwak at karaniwang aswang. Napagtanto ko na baka liliwanag nga lang ito kapag matataas na antas ng aswang ang umaaligid. Bandang 4:00 ng hapon ay umuwi si Jonathan na namimilipit sa sakit dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanya. Ito rin ang siyang dahilan na nagdala sa amin ng pangamba ni Sebia. Balita pa nito na kanina raw pagpunta sa eskwelahan ay napadaan siya sa bahay ng mag-asawang nangupahan ng bahay ng kanyang Auntie Corina dahil may ibinigay ito sa kanya na pagkain. Nandidiri pa nga siya dahil sa nasinghot na mabahong bagay na tila isang nabubulok na patay. Kaya nung makalayo-layo na siya ay itinapon niya ang pagkain sa damuhan. Pagkatapos nun ay nakaramdam na siya ng sakit sa balat nang matamaan ng sinag ng araw na hindi niya nalaman ang dahilan kung bakit. Halos masunog pa siya nito. Kaya hindi na siya nagtangkang lumabas pa ng paaralan at naghintay na lamang na lumubog ang araw at puntahan siya roon ni Samuel sa silid-aralan. Labis na rin ang pagtataka ng kanyang guro kaya hindi mo na ito umalis ng paaralan hanggat hindi sinundo si Jonathan ni Samuel. Naguguluhan din si Samuel kung paano iuuwi ang kapatid kung saan hindi pa lumubog ang araw. Ngunit pinilit siya ni Samuel na uuwi ng bahay dahil sabili namin ni Sebia na umuwi ng maaga. Kaya humanap si Samuel ng paraan para hindi matamaan si Jonathan ng sinag ng araw. Humanap siya ng trapal para gawing panaklob kay Jonathan at siniguro nitong walang siwang. Abat,
Anong nangyari sa iyo, Jonathan? Tay, hindi ko po alam eh. Bigla na lamang nawala ang anino ko. Para po ako masusunog at matutunaw sa tuwing matatamaan ako ng sinag ng araw. Oho, Tay. Kanina po sa school, pinuntahan po ako ng guro nila ukol sa kanya. Saad naman ni Samuel. Mas mabuti pa pumunta muna kayo sa mga kwarto ninyo at mag-uusap muna kami ng inay nyo. Naguguluhan ako kung bakit nangyari yun sa anak namin na si Jonathan. Hindi ko rin lubos maisip kung ano ang gumawa nun sa kanya. Kaya dagli akong pumunta ng kwarto para hanapin din ang libro na ibinigay sa akin ni Itay kung saan nakasaad doon ang mga uri ng aswang at paano sila mapapatay. Sumama na rin sa akin si Sebia para madali namin itong mahanap. Ngunit mahigit 1.5 oras na ang nagdaan, ngunit hindi pa namin ito nahahanap. Kaya ipinagpabukas na lang namin ito, bagamat puyat ako noong nakaraang gabi. Kailangan ko pang matulog. Simula nun ay hindi na nakalabas pa ng bahay si Jonathan dahil parang natutunaw ang kanyang balat kapag nasisinagan ng araw. Hindi na rin muna namin pinapapasok ang magkapatid sa paaralan para sa kaligtasan nila. Mas mabuti na ring nandito sila sa bahay nang sa gayon ay mabantayan namin sila ni Sebia. Kinaumagahan ay maaga kong hinanap ang libro. Nakita ko ito sa kahon na pinaglagyan ng medalyon. Binasa ko doon ang mga nakasaad at napag-alaman kong isang kakarma nga ang gumawa nun kay Jonathan. Kaya isang araw, sinubukan kong ibilad si Jonathan sa sinag ng araw para obserbahan. Sa tuwing matatamaan siya ng araw, ay uusok ang kanyang buong katawan, sanhi ng paglikha ng sugat. Nagmistula pa siyang isang aswang na takot sa araw. Napansin ko ring wala na ang anino ni Jonathan na refleksyon niya kung saan yun ang nakasaad sa libro na hihigupin at kukulungin ng mga kakarma ang mga anino para mas lalo silang lalakas dahil sa suot na maitim na perlas. At yun din ang rason kung bakit hindi nakatiis si Jonathan sa init ng araw. Kakarma ang pangalawang pinakamataas na antas ng aswang na kumakain ng anino ng mga tao. Kaya hindi na makakalabas ng bahay dahil matutunaw ito sa tuwing masisinagan ng araw. Kanor, anong gagawin natin sa anak natin? Sebia, kailangan nating bawiin ang anino ni Jonathan sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi na magiging normal ang takbo ng buhay ng ating anak. Pero paano, Kanor? Hindi natin alam ang kahinaan ng isang kakarma dahil ngayon lang tayo makakaengkwentro niyan. Pagkatapos nun, ay pinapunta ko muna si Sebia sa palengke para bumili ng maraming kalamansi at bawang. Yun din kasi ang nakasaad sa libro. Nang pag-uwi ni Sebia galing sa bayan, ay marami itong nakalap na balita ukol sa mga kaganapan sa baryo. Marami na raw ang nabibiktima ng aswang sa baryo at katulad din kay Jonathan ay hinihigop din ang kanilang anino, sanhi ng pagkatunaw nito kapag nasisinagan ng araw. Ang iba namay iniwanan na wakwak na ang tiyan at wala nang lamang loob. Natulog muna kami ng maaga ni Sebia dahil mag-aalas 7 na yun ng gabi. Balak naming atakihin na ang mag-asawa bukas ng tanghali dahil tirik ang araw. Nakasaad din kasi sa libro na hindi gaano sila malakas kapag tirik ang araw. Kinaumagahan nun ay gumawa ako ng isang tirador na ang bala nito'y dinurog na asin, kalamansi at bawang na ginawang pulbura at pinulupot sa manipis na tela nang sa gayon
ay kahit may distansya ang pagitan, kaya naming makipaglaban. Hindi naman kami natakot na sugurin ang mag-asawang kakarma dahil sa suot kong medalyon na magbibigay sa amin ng proteksyon at hindi naman kami ipapahamak nito. Bago pa man ay ninais pa naming kumpirmahin ni Sebia kung tunay ba silang aswang. Pumaroon kami sa kanilang bahay para kumustahin sila at ang kanilang kalagayan. Bumungad naman sa amin ang isang nakaririnding baho na nagmumula sa kanila na tila isang naaagnas na patay, sanhi ng pagsapo namin ng bibig at ilong. Natanong ko pa nga kung saan si Lita dahil hindi namin siya nakikita doon. Pero ang sabi ni Abner na may nilalakad daw, kaya tumango na lang kami. Napansin ko rin, Karine, ang isang maitim na perlas na suot ni Abner na katulad sa nakita at nabasa ko sa libro. Matapos yun ay palihim kaming umalis at hindi na nagpaalam pa. Kaya nung sumapit na ang tanghali nung araw na yon ay sinugod na namin ang mag-asawa at bumalik kami sa kanilang bahay. Naglagay ako ng kaunting dinurog na ginawang bala namin kanina. Ibinigay ko rin kay Sebia ang gawa kong tirador. Pero bago yun ay nagpaalam muna sa akin si Samuel na pumunta sa kanyang kaklase at tanging si Jonathan lamang ang natira sa aming bahay. Abner! Lumabas ka riyan! Ibalik mo yung anino ng anak ko! Malakas na sigaw ko sa bakuran nila. Lumabas naman ito at lumakad ng ilang distansya. Ang init naman ng ulo mo, Kanor. Anong problema mo nang mapag-usapan natin? Pambihira. Ang galing mong magmaang-maangan. Alam na namin ang pagkatao mo. Doon ay nahagip naman ng mata ko ang isang botelyang nakasabit sa kanyang tagiliran. Marahil doon nakalagay ang mga aninong ikinukulong niya at baka isa na rin doon ang anino ni Jonathan. Ang init ng ulo mo Mas mabuting idaan natin sa gawa, hindi sa salita. Ang dami mo kasing dada. Wala ka namang bayag. Matapos kong marinig ang kanyang sinabi, ay patakbo akong sumugod doon. Dala ko rin ang buntot ng pagi, ngunit bumagsak ako sa lupa nang unahan niya ako. Nang matihaya ako sa lupa, ay tinangka niyang higupin ang anino ko. Subalit dahil sa suot kong medalyon, ay hindi niya yon nagawa na lalong nagpainis sa kanya. Anong mayroon ka? Bakit hindi ko mahigop ang anino mo? Naiirita niya pang sabi, sabay sakal sa aking liig at itinapon sa malayong dako. Mas nagkaroon ako ng pagkakataon doon upang paghandaan siyang muli sa susunod niyang pagsalakay. Hinugot ko rin ang munting pulbura sa aking bulsa na gawa sa kalamansi, bawang at asin na inilagay ko kanina. At nung lumapit siya sa aking kinaroroonan, ay itinapon ko ito sa kanyang muka, sanhi ng pamimilipit niya sa sakit. Napahawak naman siya sa kanyang mata dahil wala siyang makita. Ang hindi ko lang alam ay naplano na pala nila lahat. Nabigla na lamang ako nang lumabas si Lita na hawak na lamang niya ang anak kong si Samuel. Itay! Lita, huwag mong saktan ang anak ko! Patakbo akong sumugod sa kinaroroonan ni Lita. Ngunit nahuli ako ng tamaan ni Sebia, ang aking asawa, na gamit ang tirador sanhi ng pagkatunaw nito dahil sa balang dinurog na kalamansi at bawang. Tumakbo naman si Samuel patungo sa kanyang ina. Agad ko namang hinugot ang tali sa aking tagiliran para kunin ang botelya kay Abner, ngunit mabilis itong nakailag. Tumayo ito sa kahumarap sa akin na nanunuot sa galit
dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Kahit parang nanlalabo pa rin ang paningin nito, tumubo ang kanyang matutulis na kuko at lumabas ang dalawa niyang pangil. Pagbabayaran mo to, Kanor, at ng asawa mo ang ginawa mo kay Lita. Pagkatapos nun ay kinuha niya ang botelyang pinaglagyan ng anino para inumin yun lahat para maging mas malakas siya. Yun din ang nakasaad sa libro para mapalakas nito ang kapangyarihan at ang suot nitong maitim na perlas. Ngunit nang tangkain na niya itong buksan at inilapit sa bunganga ay tinamaan naman ito ng tirador ni Sebia. Bumagsak ito sa lupa, sanhi ng pagkabiyak ng botelya at paglaya ng mga anino sa loob ng botelya. Mas lalo siyang nainis, sanhi ng bahagya niyang paglapit sa akin. Nang patamaan ko siya sa aking latigo, ay nahawakan niya ito. Saka iwinaksi, sanhi ng paggulong ko sa lupa. Nilapitan niya ako at galit na sinasakal sa kanyang kamay. Ngunit natigilan siya nang lumiwanag ang medalyon na suot ko. Nasilaw ang kanyang mga mata, sanhi ng kanyang pagbitiw sa akin at halos hindi na ito makakita pa dahil sa lakas ng pagliwanag ng medalyon. Hinugot kong muli ang dinurog na kalamansi sa aking bulsa at inihagis sa kanyang katawan. Bigla na lamang siyang sumigaw ng sumigaw sa pamimilipit sa sakit. Sinundan ko naman ito sa paghagis ulit ng dinurog na kalamansi na mas lalong naglikha sa kanya ng maraming sugat. Tumakbo rin si Sebia at iniabot sa akin ang buntot ng paging. Walang tigil ko itong pinaghampas hanggang sa mawalan ito ng hininga. Bago kami umalis, ay sinunog namin ang kanilang katawan sa palikuran ng bahay. Matapos na mapatay namin si Abner at ang kanyang asawa, ay umuwi na kami ni Sebia sa bahay. Tuwang-tuwa naman si Jonathan na sinalubong kami. "Itay, bumalik na po ang anino ko." "Mabuti naman, anak. Magiging normal ulit ang takbo ng iyong buhay." Simula noon ay wala nang dumayong aswang sa aming baryo. Naging tahimik na rin muli ang aming buhay sa baryo ng Antique. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang aking karanasan patungkol sa mga aswang. Ako nga po ulit si Kanor ng Antique at dito na lang ang aking kwento. Magandang araw sa lahat. Wakas.